Hey folks, I hope you're doing good. At ito yun, may ipapapanood lang ako sa inyong video. Isa itong training sa Navy SEALs. At ito yung sinasabing pinakamahirap na training sa US military. Ito, panoorin natin. 5 araw ito na nababalot ka ng dumi at putik. Bukod sa hirap ng activities na susukat sa iyong physical strength, mental toughness at character, mayroon ka lang 4 na oras na tulog. Hindi ho sa isang araw to 4 na oras ng tulog sa loob ng 5 araw. Ibig sabihin, wala pang 1 oras kada araw ang magiging tulog mo. Dahil sa hirap ng pagsubok na ito, tinagurian itong Hell Week. Kailangan mong mapagdaanan ito kung talagang gusto mong maging isang Navy SEAL. Ang sabi nila, kapag nalampasan mo ang pinakamahirap na pagsubok na ito, lahat ng mahirap na sitwasyon sa war zone o sa anumang mahirap na kalagayan ka masadlak, ay kaya mo ng pagtagumpayan. So yun, may maiksing kwento lang po ako tungkol dito sa Hell Week na ito, yung pinakamahirap na training sa US military. Doon kasi sa isang batch na sumabak dito sa Hell Week na to, dahil nga po sa hirap ng mga pinagdadaanan nilang obstacle nung pagsubok na to, isa-isang nalalagas yung kasama doon sa batch na yon. Tapos merong isa na he's about to give up, pero merong isang member nung team na nagsimulang kumanta ng masayang kanta. Kumanta lang siya, kanta lang siya. Tapos maya-maya may isa pang sumabay sa kanya na member ng group na kumanta rin, sumabay sa kanya. Hanggang sa naging 3 sila, naging 4, naging 5, hanggang hindi nila namalayan na yung buong grupo na pala nila ay kumakanta. So yung isang member doon na mag-give up na sana, nakalimutan na mag-give up. So hanggang sa nairaos nila yung Hell Week, yung every time na magkakaroon ng gano'n na susuko, pinapalakas nila yung loob. Parang pwede nating ihalin tulad to sa buhay Pwede tayong maging source ng inspiration o hope doon sa kapwa natin sa pamamagitan lang po ng pagngiti, doon sa makakasalubong natin, doon sa kasama natin sa trabaho, o di kaya naman pwede natin silang itrato ng maganda, ng maayos, na merong kindness, para po kung masama man ang araw nila, kung may pagsubok man sila na pinagdadaanan, kahit papaano po sa ganoong simpleng paraan, mapaganda natin yung timpla nung pakiramdam nila, hindi po ba? Kasi for all you know, konti na lang pala yung hawak niya sa lubid, konti na lang pala yung pinanghahawakan niya sa buhay para ipagpatuloy ito. Pwedeng makatulong yung mga simpleng gesture na kagaya nun para magkaroon siya muli ng pag-asa para ipagpatuloy lang po yung buhay. Kasi pwede niyang ma-realize through that na existing pala ako. Meron palang nagpapahalaga din sa akin. Okay naman pala mabuhay. Hindi naman pala lahat sa buhay ay negative. So pwedeng sa simpleng gesture na yon ay maiba yung takbo ng buhay niya. Maisip niya na ipagpatuloy na lang yung buhay. Sa dami po ng factors ng depression, ng stress sa paligid natin ngayon, lalo na nag-boom yung social media, kasi ang dali nang ma-depress ngayon, ang daling ma-down sa mga panahon na to. Kaya yung mga simpleng gesture na ganyan, kailangan po natin yan. Hindi ko po sinasabi na ako po ay ganun nasa kapwa ako, pero I'm trying to be one. Kasi nga po, na-realize ko yung importansya ng pakikitungo sa kapwa, yung pagpapakita ng kabaitan, ng kindness sa kapwa. Kasi ano ba naman yung simpleng ngiti, yung simpleng act of kindness na pwede nating gawin sa kapwa natin, kung ganun naman yung kapalit. Pwede kang makasalba ng buhay, pwede mong ma-reverse yung masamang araw o yung bad day ng kapwa mo into a good one, di ba? Sana po ay kahit papano may napulot tayo, something to think about. Sana ay yun, maging source tayo ng inspiration, ng hope sa kapwa natin, kahit sa maliliit na bagay lang po. Yun lang, at maraming salamat po. See you on the next one.